Ayan. Nakita nyo? Hindi naman mahirap pumili. Di po ba? So, didiretsuhin ko na sa pagdalo ni Secretary of State Blinken at sa pagdalo ni Defense Secretary Austin ng Amerika darating po bukas sa atas ni Biden. Mukhang mayroong pinahihiwatik dito. Biden, Blinken, Austin. Hindi na ito BBM. Biden, Austin, Biden, Blinken, Austin. BBA na. Ano kaya ang signals dun? Anyway, Joshua, please, lagay po natin. Sa Estados Unidos, dala ni Blinken at ni Austin, $100 million a year for 5 years. Yung ba pipiliin nyo o yung nasa kanan? Continuation of projects in the pipeline and 23 billion pledge by Xi Jinping to Marcos as economic assistance. Ano ang gusto nyo? Kalahating billion? Kalahating billion? O 23 billion? United States. Hindi naman papasok ito sa Pilipinas itong perang to. Pupunta ito sa mga bulsa ng mga war equipment manufacturers, military and equipment and supplies only. Samantalang yung sa kabila, an economy that can afford military modernization. Pangatlo, delivery in kind, no economic benefit for the country. Sa kanan, new money to spur development and shield inflation. So, anong pipiliin nyo? Pang-apat, isang katerbang provisiones kapalit. Scratch my back, I scratch yours. Yung kabila, walang onerous conditionalities. Kung ano lang ang mapag-usapan. Huli, narito po ang danger of preemptive attack by China, Russia, and North Korea. Explain ko lang konti mamaya. Sa kabila, ASEAN neutrality and nuclear-free zone. Mga kabansa, itong panghuli, danger of preemptive attack by China, Russia, and North Korea ay pinagtitibay dahil noong Abril 17, nagpasok po ang Amerika rito ng tinatawag na Typhoon missile system. This is capable of launching the Tomahawk subsonic missile ng Amerika with a 2,500 kilometer radius. Abot sa Guam, abot sa Malaysia, abot sa Brunei, abot sa Singapore, abot sa Indonesia. Sa kanluran, abot sa Laos, abot sa Myanmar, abot sa Cambodia, abot sa Vietnam, abot sa Thailand. At sa norte, abot sa China, abot sa North Korea. At kakalibutan ng Amerika na ang Russia ay may Pacific Front sa Vladivostok na nakaharap sa Alaska. At ito pong Tomahawk missile ay capable of being armed with a nuclear warhead. Ayan mga kabansa, ang problema. Saan kukuha ng Tomahawk missile sa Pilipinas? Nag-order na po ang Japan ng 400, 200 of which to be delivered next year. Thank you. So, pare po yung ibang 400 dyan.
ay baka sa Northern Luzon dalhin. Ha? Hindi tayo nakakasiguro dyan. Nung napo ko sila, sabi nila, alisin daw ng Amerika ng Setyembre. Bakit nila dinidelay? Because they are training our amboys in the military for joystick management. Pwede ilusan sa Japan, pagdating sa banda rito, pabalikin ang ating mekanismo, joystick pabalik sa China. Anyway, narito po ang aking huling portion. Pinakita natin kanina ang approval rating ng ating presidente at trust rating. Maghihintay po ba tayo ng fatal overdose? Nakakainip. Bahala kayo kung ano ang inyong gusto. This is a democratic country. So masasabi ko na mga kabansa, alamin na natin talaga kung ano ang prioridad ng sambayanang Pilipino at itaguyod natin ang liderato na sumusuporta sa tunay at totoong pangangailangan ng bawat isang mamamayang Pilipino, hindi para lamang sa isang pamilya. Yan mga kabansa ang pangwakas na salita ko sa inyo. Ha? Kaya ano ang sabi ng Marcos? Alis dyan! Marcos! Alis dyan! Marcos! Alis dyan! Ayun, mabuhay Ginoong Ado!